pag-uusapan po natin yung ano pa yung nasa isip ng mga nagtatag ng proseso. Pareho ba yung nasa isip natin at saka yung nasa isip nila? Kasi po, opo, pare. Introduction lang po, pare. Kasi po, kapag hindi po natin nakita sila, naliligaw tayo. Hindi tayo bumalik doon sa basic, doon sa ating pinag-ulan. Later po, Vigoria ni San Juan. Pag-usapan po natin yung mentality. Mentality. Mentality of the founders. Yung pong nasa isip nila. Kanina po pinapaliwanag ni Monsignor yung napakagandang ginagawa doon sa kanila pong diocese, doon lalo specifically doon sa kanilang parokya. Sa konsilyo po, ang konsilyo po ay bunga ng reaction at saka po yung action. Yan. Ito pong dalawang to, yan, dito po nagmula yung konsilyo eh. Ano po ba yung reaction? Yung reaction ko, halimbawa, ito po yung magandang example doon. Nagbabasa ka ng libro. Pagkatapos, nakita mo yung bahay, marumi. Ano yung reaction mo? Marumi. Dapat linisin mo yung bahay. Ano yung gagawin mo ngayon? Siyempre, doon sa initial na reaction mo, ititigil mo yung pagbabasa ng libro para kumilos. Ibig sabihin, yung action, yung pag-action sa isang bagay, kinakailangan itigil mo rin yung isa pang bagay na may ginagawa mo. Nagbabasa ka, kailangan itigil mo yun para gawin mo pa yung isang bagay. Ano yun? Yung pagiging isang bagay. So, yung nagtatagpo ng konsilyo, meron silang nakita yung kasalukuyang kalagayan ng kanilang panahon. Ano po yun? Nakita nila yung kanilang daigdig ay hindi na Kristiyano. Hindi na Kristiyano. Nakita nila yun. Yung kalagayan ng kanilang daigdig sa kanilang bansa at sa mundo. Di po ba? Nagkaroon ng civil war pagkatapos. Nung patapos na yung civil war, ito naman yung Second World War. Papasok naman. Yun yung ano nila. So, meron silang reaction. Nung mag-react sila, ano yung gagawin natin? Kailangan matigil ito. Yung dating Kristiyano, hindi na Kristiyano, kailangan ibalik sa pagiging Kristiyano. Ano yung gagawin natin? So, pumasok po yung aksyon. Kung mapapansin po natin, yung kaisipan ng mga nagtatag, mayroong 4 na basihan. Yung mentality ng mga nagtatag, 4 po yung basihan nila. Una-una, yun po yung reaction nila. Una-una po yung Ebanghelyo. Yan. Ito po yung isa sa mga basihan nila. Nasabi nila, ito yung Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, hindi lamang dapat pag-aralan at ibahagi. Sabi nila yun. Kasi po noon, ganun po yung ginagawa. At hanggang ngayon, ganun din na kami ginagawa. Sabi nila, ang Ebanghelyo ay hindi lamang dapat pag-aralan at ibahagi, kundi ang Ebanghelyo ay dapat isabuhay. Kaya po napakahalaga ng Ebanghelyo. Sabi nila, ang Ebanghelyo ay it is the life of Christ. Dahil ito yung life of Christ at napaka-importante pamantayan sa buhay ng sa prosinista, the gospel becomes a prosinista's life also. Nagiging buhay din natin yung buhay ni Kristo. Bakit? Kasi sinasabuhay yung Ebanghelyo. So yun po yung unang-unang pundasyon na mentalidad ng mga nagtatag ng konsilyo. Pangalawang pundasyon po nung kanilang
mentalidad. Ito, maraming galing dito eh. Pag palagi kong napabanggit ito pong common sense. Kasi po maraming mga taong puro common sense. Pero naman mayroong sense, hindi naman common. Ayun. Ano po yung ibig nilang sabihin sa common sense? Tinatanong nila kung bakit ginagawa yung isang bagay. Sabi nga ni Juan Luis, this is the least of all the senses. Sabi niya, yung common sense. Tinatanong niya, bakit ko ba ginagawa ito? At bawat tayo tatanungin dito, nasa kursilyo. Bakit ba tayo nasa kursilyo? Hanggang ngayon, nasa kursilyo tayo. At pili tayong nagtityaga para sa kursilyo. Bakit ba merong kursilyo? Tinanong nila yung sarili nila, teka muna, bakit ba ganito ang daigdig? Saan kami nagkulang? Sinuri nila yung sarili nila. At ito po yung nagbabadya, itong common sense ito ang nagbabadya na talagang yung ginagawa nila, taong-tao at pantao. Yung ebanghelyo, dinadala nila yung sa realidad ng tao. Kasi common eh. Kaya yung ginagawa nila ng Senyor, it is very common. Kaya, in line with the mentality of the fathers, yung ganong mga aksyon. So, kailangan po, kasi pag narinig minsan, may naririnig tayo mga kursilista na out of this world na yung kanina nag-represent ni Father, yung false hopes. Yung false hopes, doon pumapasok yung sige, kaya natin gawin yan ang tutulong sa ating yung grasya ng Diyos. Kaya, marami pong mga paklase ng kursilyo sa atin ngayon. Ang SD, pinapupunta lang pag rolyo numero 7. Kasi yung 2, yung 4, yung iba pang rolyos, ibinibigay na sa lago. Bakit? Kaya natin yan kasi nasa grasya naman tayo ng Diyos. Yung misconception ng mga bagay sa kursilyo. Yung common sense, kung ano yung nandun, yun. Kung ano yung resources, yun. Yun yung gamitin, yun yung inertia para mas maramdaman ng tao yung ebanghelyo. Pangatlo pong basis ng kanilang mentality ay iyong pananampalataya. Yeah. Yung pananampalataya po, para sa mga nagtatag ng kursilyo, hindi lang paniniwala. Hindi lang siya paniniwala sa isang bagay na hindi nakikita. Kundi, paggamit sa mga bagay na nakikita, ayon sa paningin dito ni Kristo. Paano po yung ibig sabihin? Kung nag-group reunion po tayo, tinatanong natin yung sarili natin doon. Ano yung pagkakataon na naramdaman mo na ikaw ay nalapit kay Kristo? May question po ganun sa group reunion natin. Ano yung pagkakataon na naramdaman mo ikaw ay nalapit kay Kristo? Iisip ka ngayon, ano ba yung oras na yun? So, ang tendency, gagawa tayo ng isang senaryo para sabihin natin, naramdaman natin nalapit tayo ng kay Kristo. Madali po gumawa nun. Halimbawa, umattend kayo sa misa at magaling yung paring nag-homily. Na-touch ka ngayon. Yun kayo nag-share mo. Ang ganda ng share ni Father at na-touch ako. Naramdaman ko nun na malapit sa akin si Kristo. So, ang tendency nun, every group reunion, bago mag-group reunion, magsisimba siya nung kay Father. At pagkatapos makikinig siya dun sa homily ni Father, tapos pagdating sa group reunion, sasabihin niya, naramdaman ko na malapit sa akin si Kristo nung magsimba ko. So, every week, ganun yung ginagawa niya. Pero hindi yung common sense. Yung pananampalatayang tumitingin sa bagay ayon sa pagtingin ni Kristo. Saan mo ginubuhay yun? Doon po sa araw-araw na pamumuhay. Yun po yung nasa isip ng mga nagtatag. Paano po yun? Isang pagkakataon po na bago po umalis sa bahay, meron po ako pamangkin na 2 years old. 2 taong gulang na. Maliit pa.
bago ko umalis, sabi niya, diretso na kung magsalita yun. Sabi niya, Kuya, aalis ka? Sabi niya, oo. Sabi niya, sasama ka? Hindi. Sabi niya, pati hindi ka sasama. Ayoko. Hindi niya po nasabi na hindi nga mai-express yung aalis ka na naman. Yun po yung gusto niyang sabihin. Tapos paglabas ko, iniisip ko yun. Ang sabi ko, mabuti ko yung bata. Kasi yung ibang kasama sa bahay, ako tinatanong niya, aalis ka? Hindi. Sige, alam naman nila kasi umalis ako lalo na pag may mga meetings. Pero yung bata, iniisip ko, mayroong concern. And then yung time na yun, nakita ko siguro grasya ng Diyos na mas bigyan ko ng focus yung family kaysa sa labas. So, nung nag-share kami sa group yun, share ko yun. Sabi ko, yun yung moments closest to Christ. Yun pong daily happenings, yung nakasakay ka sa jeep, yung mga pangyayaring hindi mo inaasahan, nandun pala si Kristo. Kaya nga po yung pananampalataya, pagtingin sa mga bagay, ayon sa paningin ni Kristo. Lahat ng mga desisyon mo, lahat ng mga pangyayari na nagaganap sa buhay mo, tinitignan mo ito ayon sa pagtingin ni Kristo. Bakit hindi ikaw ang tumitingin, hindi si Kristo. Hindi ikaw ang nagdidesisyon, hindi si Kristo. Yun po yung pangatlo sa basihan ng mentalidad ng mga nagtatag ng posible. At yung ika-apat po ay yung person. Ito po yung pinakamahalaga. Kasi kung wala pong person, walang simbahan, walang porsigo, wala lahat. Ito po yung crown of all creation. Yung persona. Ikaw, ako, tayo. Kaya kung mapapansin nyo doon sa porsigo, sa 3-day weekend, kung introduce tayo, ang kauna-unahang pagninilay na sinabi sa atin ay, nakikilala mo ba ang iyong sarili? Ang nais po kasi ng kursilyo, ipaalam sa tao na siya bilang pinakamataas na nilalang ng Diyos ay mayroong isang natatanging bukasyon. At ang natatanging bukasyon na yun, yung makilala niya yung kanyang sarili at isabuhan yung kanyang pananampalataya. Alam po natin na pag isinabuhay mo yung pananampalataya, pagsasabuhay ng Ebanghelyo. Pagdadala ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya sa pang-araw-araw nating buhay. So, siya po ang pinaka-importante sa lahat na i-offer ng Kusili Movement. Ito po yung basihan. Pero hindi po yan yung mentality sa kabuuan. Kasi po, ang mentality ay nilubuo ng 4 na bagay. Tingnan natin. Yung 4 na bagay sa mentality ng Kursilyo, ibita ko na lang po. Una, yung criterion. Pangalawa, ano yung pangalawa? Ayun. Conviction, ayun. Pangatlo, basic attitude. At pang-apat, pastoral option. Ito po yung bumubuo ng mentality ng Kursilyo. Una, sa Kursilista po walang rules, mayroong pamantayan. At ang pamantayan natin palagi, yung Ebanghelyo. Kasi sinasabi nila dati, bakit hindi tayo mag-lay ng mga rules and regulation para sumunod lahat ng diocese? Hindi po, meron lang tayo pamantayan. Ang decision po nasa individual. Kung gusto mong sumunod, pwede. Kung gusto mong gawin sinasuggest, kung ayaw mong gawin, basta ang pamantayan ang Ebanghelyo.
yun po sasagot na lahat. Kasi meron hindi sumusunod eh. Di po ba? Merong mali yung ginagawa. Di po ba? Pag mali yung ginagawa, ayon po ba tulong sa Ebanghelyo? Yun po bang hindi pagtalima, ayon po ba sa Ebanghelyo? Yung obedience, ayon po ba sa Ebanghelyo? Kasi tambangan tayo po sa Rosilyo, ay ang Ebanghelyo. Yun po palagi. Yung buhay ni Kristo. Yun lagi ang natin. Kasi isip ng mga, kaya sa ginagawa nila daily, doon sa kanilang group reunions, meron silang pamatayan ng gospel. Kaya sigurado sila na yung ginagawa nila, hindi sila nagkakamali. Pangalawa, meron silang paninindigan. Ang mga paninindigan po nila, bibisa na lang po natin kasi matatamalian eh. Lagi kami merienda lang eh. Ito. Yung po kanilang mga paninindigan, alam niyo nakakatuwa. Ang sabi nila, doon sa panahon nila, sabi nila, alam niyo, sabi nila, mayroong mga ginagamit ng simbahan na hindi na applicable. Na-obsolete na. Ang mga example na ginawa nila, yung mga pagtuturo. Yung mga estilo ng pagtuturo. Kasi no, di ba? Mayroong mga magagaling na mga tagapagturo na yung mga terminologies talaga naman. Halimbawa, nagturo ng Mariology, Banata ng Biblia, kay Carito Pine. Yung mga ano ngayon, ano yung sabihin doon? Yung pala, yung sabihin, full of grace. Sabi nila, dapat meron tayong isang pamamaraan na magtuturo ayon sa karanasan mismo nila. Ibig sabihin, ang magtuturo, hindi tayo. Ang magtuturo, sila. Kasi yung maririnig, hako doon sa buhay nila at hako sa buhay natin. Yun po yung sinasabing charismatic na pamamaraan. Doon hindi ginamit ng mga tagapagtatag ng Rosilyo yung word na kirima, pero yung nasa isip nila at saka yung ginagawa nila, nagpapakita na po ng charismatic. So, nakirima. Kaya, nagkaroon sila ng paninindigan, ganito ang gagawin natin. Ang paninindigan na hindi natin gagamitin yung pamamaraang nakaka-boring, sabi nila. Kung hindi susunod tayo sa isang paraan, iniaalay sa atin ng simbahan. Kasi noong papasok tayo Second Vatican Council, nagkakaroon na ng ayaw silang tanggapin. Kasi nga, yung palang ginagawa nila, yun yung i-a-adapt ng Second Vatican Council. Pangalawa pong paninindigan nila, sabi nila, pwede na ang isang tao na malayo sa relihiyon ay magbalik loob sa Diyos. Paano? Aba, sabi ni Eduardo Mulimisa, pag ang isang tao, pag sinabi natin yung mismo sinabi niya, sabi niya, pag ang isang tao nasa pack ng biyaya ng Diyos, sigurado isa sa buhay niya ang kanyang pagiging Kristiyan. So, hindi sila hesitant na kung pwede ba ito magbalik loob o hindi. Sa kanila, hindi. Sa kanila, para sa kanila, magbabalik loob yan. Yun yung paninindigan nila. Basta ang importante, yung grasya ng Diyos. Kasi lahat ng bagay kaya gawin ng Diyos. Wala silang doubts sa grasya ng Diyos. Kaya naman, yun din yung isa sa mga pangantayan, babalik tayo sa kayo, yung grasya ng Diyos. Dahil yun yung isa, yung pangalawa, yung isa sa kanilang mga paninindigan. Pangatlo po, sa conviction, sabi nila, ang solusyon sa mga problema, simple lamang, sabi nila. Dahil simple, applicable sa lahat ng tao. Yun yung pinakamaganda solusyon. Ang solusyon, simple, pero applicable. Di po ba? Pag simple, pwede sa iyo, pwede sa akin, pwede sa lahat. Ano po yung simple na yun? Yung fundamentals, yung sinasabi ni Father paulit-ulit. Yung simple na, lahat ng tao, bininyaga. Ang sinasabi ng Rosilyo, isa buhay yung binyag.
Ang sinasabi ng Second Vatican Council, isabuhay yung binyag. Yun yung solusyon sa problema. Pag sinabuhay yung binyag, tapos yung problema. Kasi ang daming binyaga na hindi sinasabuhay yung binyag. Ang ino-offer kayo ng kursiyo, isabuhay yung binyag. Yun yung paninindigan nila na kapag naisabuhay yung binyag, tapos lahat ng problema sa daigdig. Yun po yung pangatlong paninindigan nila. Ayan. Then, punta tayo sa basic attitudes. Ayan. Yung attitude na nila. Bali, makikita ninyo na natin yung kanilang mga attitude dito eh. Pero yung pinaka-basic na attitude, yung sinasabi na po natin kanina, meron silang pag-asa. No? Nasabi nila, puno-puno sila ng pag-asa. Kapag ang binyag ay nasa buhay, ang sabi nila, matutulad yung nangyari noon kay Zacchaeus. Matutulad yung nangyari noon kay Maria Magdalena. Magiging mga masugid na tagasunod sila ng Panginoon. Naniniwala sila roon. At naniniwala rin po ako roon. Alam niyo kung bakit? Kasi nandito pa tayo. Kahit punong-puno ng problema o sige sa Pilipinas. Tama po yung sinabi nila. Bakit? Kasi pare-pareho tayo tinamaan ng grasya ng Diyos mo nung nagpusilyo tayo. Totoo po yung sinasabi nila. Ayusin lang natin. Itatama lang natin. Pangalawa, ang isa sa mga basic attitudes ng mga tagapagtatag ng kursilyo, hindi sila napapagod na maghanap ng mga paraan para bigyan ng solusyon ang kasalukuyang problema. Yan ang pangalawang attitude nila. Yun yung nasa isip nila. Ang tanong, nagawa kaya nila yun? Papasok po tayo sa pang-apat. Nagawa kaya nila yung mga nasa isip nila? Na-apply kaya nila? Noong panahon nila, meron tatlo na options, pastoral options. Meron tatlong pastoral option noong panahon nila. Unang-una yung saving soul. Pangalawa, yung activities o organization. Ayan. Sabay ko muna. Pangatlo, yung vertebration. Noong panahon po nila, tatlo yun. Ano ba gagawin natin? Magliligtas na tayo ng kaluluwa. Ang mga pesimista po, yung common understanding, palagi sinasabi, ang trabaho natin, magligtas ng kaluluwa. At saka yung paboritong linya. Ano po ba yung paboritong linya, Brother Nick? Ilapit sa pakanan ng Panginoon ang mga kaluluwa. Yan po yung favorite line ng common practice. Ito po yung isa sa mga option nila yun. Pero hindi po nila ginamit yun. Kasi ang sabi nila, madaling magligtas ng kaluluwa. Magandang layunin magligtas ng kaluluwa. Pero ang pagliligtas ng kaluluwa kung minsan hindi nakaplano, hindi nakasaayos. At kung minsan nagiging personal na apostolado ito ng isang individual. Proven po yan. Dahil doon sa linyang ang trabaho natin ay magdala ng kaluluwa sa pakanan ng Panginoon, proven sa kusilyo, dahil lahat gustong magdala ng kaluluwa sa pakanan ng Panginoon. Lahat gusto, kaya kanya-kanya. Pag hindi siya makasama sa pagdadala ron, sa tingin mahahati. Naalala niyo yung isang positive na paborito ko yung pangalan mo, gaganda yung tax and volume.
Marami. Dumami yung possibility na yun. Puro lahat mayroong bonum yung name nila. Kasi hindi sila nagkasundo-sundo. Kasi pare-pareho yung layo nila to save soul. At sabi naman nung iba sa mga nagtatag, okay, edi ang gamitin natin yung gumawa tayo ng mga activities. Magtayo tayo ng isang organisasyon. Hindi, sabi nila. Kasi sabi natin, yung organisasyon, struktura siya. Pag tumayo na yan, nakatayo na yan. Hindi mo na yan maikikilos. Nandiyan na yan. May pagpapakatlo ang sabi, yung vertebration. Ano ba yung vertebration? Sabi nila. Yung vertebration, alam po ninyo yung vertebra, alam po na pag-usapan na natin tuwatan, yung gulugod, yung likuran ng ating yung spinal cord. Yan. Kung mapapansin niyo yung likod natin, pag mo tayo, nag-replend siya, sumasabay siya, umibig ka pa, pakaliwa, pakanan, palian, sumusunod yung naniyan. Ang sabi nila, ganito gawin natin. Alin na lalagyan natin ng gulgo, yung Christian life. Lagyan natin siya ng gulgo. Paano yun? May nalagay ka doon sa kahit na anong uri ng pamayanan, kahit na anong uri ng kapaligiran, ng maliliit o munting grupo na siyang magbibigay gulugod sa buhay Kristiyano. Paano yun? Ang example po nila dyan ay, halimbawa, ano bang klaseng meron ng pamayanan? Mayroong pamayanan. Bawa, yung common, yung sa palengke, di ba? Sa marketplaces. Yung mga tindera. Pag mayroong isang may influensya doon sa mga tindera, dito sa Pilipino, mayroong isang may influensya dyan. Kaya hindi tindera. Market master. Alam niyo yung market master? Yung market master, yun yung namamahala sa palengke. Kapag yung market master doon sa isang palengke ay nabubuhay sa grasya, ilagay mo siya doon. Magiging gulong siya doon. Bakit? Makaka-influensya pa lang siya ng iba na isa buhay din nila, yung buhay Kristiyano. So yun yung nasa isip nila. At meron pong experience niya, yung market master na yun, kaya lang nakilala pa rin tayo na noong siya yung market master, alam niyo na yung mga nabudoon, mga tindera ng nagpupulong sila tuwing hapon, tinuturuan niya mag-grocery, tinuturuan niya ng mga basic na katikising, tsaka yung tamang pamumuhay. Kaya nag-retire na yun. Ang ganda naman kasi palagi siya, yung mga tindera kasi yun, yung iba vendor ng yung mani. Inuwi siya, dadala siya na isang malaking subot ng mani. Yung vertebration po, yung paglalagay, pagbibigay yung gulod. Halimbawa, ano ba yung environment? Halimbawa, sa pabrika, kumuha ka ng ilan doon. Tapos, yung makasalamuha, magkaroon ng mga magkakaibigan doon. Hindi naman po kailangan gawing formal. Hindi gawing formal. At ang maganda po dito sa vertebration, sinabi na nga po natin dito, at saka dito, hindi nagdadagdag ng isang pang gawain. Kaya mapapansin nyo, di ba? Doon sa vertebration, ang ginagamit sa kanya yung ultreya at yung grupium. Alam po yung hindi karagdagan trabaho yun sa isang Kristiyano. Bakit? Dahil yun ay pangangailangan ng buhay ng isang individual na Kristiyano. Di ba? O ng isang individual na tao, kailangan niya ng makakasama. Tatlo po yung pinag-usapan natin po kagabi. Yung yung instrument of perseverance. Yung spiritual direction, yung group reunion, at saka yung ultrayan. Alam po ba yun na hindi naman karagdagan sa buhay natin yan? Kung hindi kailangan natin yan,
Bakit po? Kasi tayo, kailangan natin ng somebody na sasabihan ng mga problema natin. Kasi pag hindi natin nasabi yan, dalawang bagay ang mangyayari. Kumuha ka ng lubid, o uminom ka ng markang bumo. Pag talagang marami kang problema, hindi mo nasabi. Kailangan mo na sasabihan, kaya sabi na po siya, kailangan ng spiritual director. Kaya yun yung isa sa mga instrument. Kasama po yan dito sa birth ratio. At kailangan ng bawat individual, yung isang kaibigan na masasabihan niya ng lahat ng laman ng kanyang isip, ng laman ng kanyang puso. Pangalawa, yung group reunion. Yung group reunion, di ba? Bata pa lang tayo, kailangan na natin ng kaibigan ng kabarkada. Kaya mapapansin niyo yung mga kabataan, yung mga grupo-grupo. At tumaan din po tayo, di ba? Meron tayong circle of friends. Meron ka ba nun, Ate Press, yung bata ka? Oo, meron. Kasi kailangan natin yun. Hindi karagdagan yun kasi kailangan talaga natin. Ang gagawin na natin, kung meron tayong circle of friends, gawin natin Kristiyano. Di ko pre-yun na yun. Kailangan po yun sa graduation. Pag meron nakakita iba, mahahawa. Hindi kailangan pangaralan. Pag ang sinasabuhay yung ebanghelyo, yung pananampalataya, at nagbibigay importansya sa bawat tao, mahahawa sila. Magkakaroon ng graduation. Hindi isang karagdagang gawain para sa atin. So, ang pinili po nila ay graduation. Pagbibigay dulugod sa kamay. Para mabago, hindi lang lumapit ang mga tao. Sabi nga ni Eduardo Muling minsan, sabi nga, ang trabaho natin ay hindi lang magdala ng kaluluwa, kundi siguraduhin na yung kaluluwang dinala natin sa paan ng Panginoon ay sumunod sa Panginoon. Kasi marami pong lumalapit na kaluluwa. Ang problema, hindi sumusunod. Ang dami pong pusilista sa Pilipinas, lahat po yun lumapit sa harapan ng Panginoon. Ang problema, hindi sumunod. Bakit po? Hindi po natin nagamit yung instrumentong ibigay sa ating pusilista. At kung bakit po ganito ang kalagayan ng pusilyo sa Pilipinas, dahil nilapit lang natin sila sa pagsapaanan ng Panginoon at hindi natin sinuguro na sumunod sila sa Panginoon. So, ang pagbabago po sa kilusang pusilyo ay hindi nakasalalay sa kanino ang otoridad. Ang pagbabago sa kilusang pusilyo nakasalalay sa kamay ng bawat isa sa atin. Kung gagamitin natin o hindi, kung magbabago tayo o hindi, nasa sa desisyon na po yun. Kayo po ang mag-iisa. Gandang hapon. Yun pong sa pre-procedure, sa procedure preference, sa post-procedure. Kapag may problema na po sa pre-procedure, siguradong magagawa yung post-procedure, yung pre-procedure, yung procedure proper. Pero pagdating po sa post-procedure, wala na. Pag may problema na po, doon sa pre-procedure. Kasi po sa pre-procedure, ang nasa isip ng bawat procedure leader kung paano patatakbuhin yung PABN. Hindi po malinaw yung objective kung bakit mayroong procedure proper. Kung malinaw po yung objective, maganda yung procedure proper at may sasakatuparan yung post-procedure. Dapat yung bawat procedurista o procedure leader, ang nasa isip niya, ba't ako magpapa-procedure proper? Kasi gusto kong baguhin yung environment. Hindi para mag-procedure proper. Kasi pag ang focus nandun sa procedure proper, hindi ka pupunta sa post-procedure. Siguradong hanggang doon ka lang sa procedure proper. So, ano mangyayari? Pag doon ka lang sa procedure proper, ang sasabihin lahat ng mga magro-rolyo, procedure proper. Kaya pagka-graduate ng mga candidate, ang nasa isip nila, procedure proper. Hindi nila maiisip yung post-procedure proper. Kasi yung nasa isip ng mga procedure leader, proper. So,
dapat sa atin ng mga kursilyo leader, bago tayo magpa-kursilyo proper, isipin muna natin, bakit ba ako magpa-proper? Ano ba yung aming goal to change a specific environment? Pag yun po yung nasa isip, hindi na mahirap yung candidate eh. Kasi kukuha ka ng candidate kung sa environment na yun. Hindi ka na kukuha sa ibang ibang lugar. Doon na mismo, doon sa environment na yun. Magiging, pagkatapos kasi yung proper mo, alam mo kung saan pupunta yung candidate mo eh. Doon din sa environment na yun. Pagpunta na doon, tapos yung problema mo. Now, regarding dun sa mga team leads, yun po yung reality na dapat natin tanggapin. Meron po sa kursilyong permanent group reunion. Pero walang permanent kursilyo teams. Pero dahil andyan dyan yung depende sa sitwasyon, sabi nga po natin tayo mga kursilista parang gulubod, sasabay tayo. Pero let us consider that kursilyo team as a permanent group reunion. Sila na yung magiging group reunion. Ipoprovide natin sila ng mga instruments, ng understanding. Kasi kapag sinabi natin, tanggalin mo yan, away lang. Away lang po yan. Gulo lang, magkakagulo lang tayo between us at yung mga kursilyo team. Gawin natin, bigyan natin sila ng proper education about the kursilyo movement. Only in that way, may aayos natin yung kursilyo. Pero kapag sinabi natin, tanggal kayo, imbis na maging gulo yung ating movement, mawawasak pa lang at baka may mga sarili. As old as me now. Yung sa iyo po, workout na po natin. Kaya na wala pa tayong pilot diocese kung sa iyo, si Brother Joy. Kung gusto nyo sa diocese ng San Pablo kasi magagaling yung singer nila. Gaganda ng kanon nila. Alam po ninyo maraming problema yung movement natin. At pag i-address po natin isa-isa yun, mauubos po yung oras natin, mauubos po yung time natin, yung effort, lahat. Hindi natin masolve kasi hindi para tayong mga taga-solve ng problema. Meron po akong isang natatandaan na sinabi si Bishop Ed. At hindi po makalimutan to isip ko. Palaging iniisip ko sinasabi niya sa akin, yung biblical ba yun? Iniisip ko noon yung biblical. Lagi po yung sinasabing yung word na fragrance of Christ. Yung pabango ni Jesus. Sabi niya, kapag meron kang fragrance of Christ, kahit saan ka pumunta, maamoy yun. And lahat ng makakaamoy, naalala niyo yung advertise sa TV, Acts. Hindi man sir pala ba yun eh. Yung Acts, nilagaling niya sa katawan niya, pagkatapos doon sa dagat, sa mundo, sa katemong babae. Gusto ko na conversion babang mo yun eh. Sa katemong babae, tinatakbo, kasi mayroong fragrance, naaamoy, at nakakaalaga. Yan, sir, yun. Sinabi mo ni Bishop Pedro, sabi niya, we have to wear the fragrance of Christ. Sabi niya, saan ka nga naman pumunta, hindi ka magsalita, huwag ka lang magsalita, maamoy ka, susundan ka ng mga kasi naaamoy ka. Siguro yun muna po, hayaan muna natin kung malimuyak yung sarili natin nung halimuyak ni Jesus. And then lahat ng problema hinaharap ng movement natin, it will follow. Simulan po muna natin kung sa sarili natin. Yun nga po yung sinasabi natin kanina, yung common sense. Tingnan muna natin huwag yung nakikita natin. Sigurado yung nakikita natin na dayari tayo nun eh. Sasabihin sa atin, okay na kami, ayos na kami. Kahit hindi totoo. Tingnan muna natin yung sarili natin. Pag umahalimuyak na tayo ng halimuyak ni Jesus, lahat yun masusod. Kasi lahat sila susunod. Kung
yung halimuyang na nais natin ipaamoy sa kanila, yung halimuyang ni Jesus at hindi yung sarili natin amoy. Kasi kapag yung amoy natin ang pinaamoy natin, madidismaya. Madidismaya sila. Kaya po sabi ni St. Paul, nakita ko yung sinasabi ni Captain about the fragrance of Christ. Sabi po ni St. Paul sa 2 Corinthians chapter 2, verse 14 to 16, sabi niya, God always makes it possible for Christ to lead us to victory. God also helps us spread the knowledge about Christ everywhere. And this knowledge is like the smell of perfume. In fact, God thinks of us as a perfume that brings Christ to everyone. We are God's perfume. Let our smell saturate other people. And in that way, and only that way, we can change our movement for the better in Christ. We love you.